may nangyaring shooting incident sa barangay Baraulan, San Enrique. Nung natapos yung ano nila doon, investigasyon siguro, wala silang makuha na o madampot na ikulong na tao kung sino naggawa nun. Ako yung pinagbintangan nila kasi nila na ako daw yung gumawa, naghagis ng granada. Kung ako Wala pa kami nag-search. Wala pa kami nag-search. Insecure na mo ka ba? Pero pag-search, pero madawag na naman sa buong kapitan. Walang Walang tao sa babaw? Saligot, diputas, saligot. walang kamo naka Walang tao. kamo nakakita. Dapat sir maging pakita ko yung search warrant, hindi yan tama. Hindi yan tama. The question is, why would you enter a dwelling without any search warrant yet? Bakit yung pinasok ng dalawa yung bahay? Walang search warrant. Because in the video, the lady was asking whether you have a search warrant or not. You were not able to present a search warrant. Magandang araw mga kaibigan. Ito, nakakalungkot na balita. Isa na namang kapalpakan ng ating kapulisan. Wala silang search warrant. Ang tapang ng kanilang apog. Pinasok ang bahay ng isang sundalo, active Army Sergeant, assigned sa armored unit. Hinahanapan sila ng search warrant. Walang maipakita, tuloy-tuloy pa rin. Mabuti na lang at may CCTV camera. So, I don't know, ano nang nangyari sa ating kapulisan? Pinaghinalaan yung sundalo na siya ang nagtapon ng granada sa isang incident. Nangyari ito pala sa Pasig City, sa may Iloilo. Alas 2:30 na madaling araw, pinasok nilang bahay. Walang search warrant. Kitang-kita sa CCTV. So, wala silang kawala. Yun. Kinastigo sila ng ating magiting, magaling na investigador, Congressman Acop. Salamat po, Congressman Acop, Congressman Dan Fernandez, at iba pang nag-iimbestiga at ito nabubulgar. Sana naman matigil na itong mga sunod-sunod na kapalpakan ng pulis. We love the Philippine National Police. At sana, itong mga ganitong pangyayari na magsilbing leksyon sa iba pang kapulisan, na huwag niyong i-shortcut. Ang batas, wala po. Hindi po kayo ang batas. Nandyan po ang mga kapulisan to serve and protect. Itong nangyayari ngayon, kayo na po ang oppressors. Kayo mga pulis na wala nang respeto sa privacy. Hindi naman lahat, I believe mas marami pa rin ang mabubuting pulis. Ito, pulis na Botas, pulis Rodriguez Rizal, San Pedro Laguna, ito na naman, Pasig City. Nako, nakakasawa na. Panoorin natin ang buong detalye sa investigasyon ni na Congressman Acop. Time na nag-conduct sila ng search warrant. And then, pag nila doon sa bahay namin, na nag-ano sila doon na nandun yung mga pulis, na nagtawag sila na, buksan nyo to, pulis to. May search warrant kami. Guwa, labas kayo, labas. Yan ang sabi nila. Around 4:27 AM, nandun po, pinasok nila yung bahay namin. Nawala naman po silang maipapakitang search warrant, sir. Paulit-ulit ko po hinahanapan sila ng search warrant, pero wala po talaga silang maipakita, sir. Pinasok na po ng 3 tao po, sir. Isang nakasibilyan, umakyat po sa taas ng bahay namin. 2 naka-uniform doon po sa ibaba ng bahay namin. Ang tanong ko po, bakit po sila pumasok sa bahay namin na wala naman po silang naipakitang search warrant sa akin, wala ring kagawad, walang kapitan. Ako po si Risha Barrios, asawa po ni Niptali Barrios, na yun daw. Magsisearch daw sila kasi yun daw may tinatago kaming mga ganun. Pero wala naman silang pakita sa akin kasi 4:30 nandun na sila. Natutulog pa kami. Sabi, yung mga anak ko po yung kasama ko, 4 po kami sa loob ng bahay. Pagkatapos po, nagulat na lang po kami. Sigaw na sigaw. Labas kayo dyan, sabi niya.
Hindi ko naman alam kung mga pulis kasi 'pag sabi nilang labas kayo diyan, mga labas kayo diyan, tinadyakan nila yung pintuan namin. Iyon, nag-iba lahat yun. Tapos kami, yung mga anak ko, yung asawa ko po na pagkatayo niya hawak na nila. Hindi ko alam kasi madilim sa loob ng bahay po namin. Pagpasok po nila kasi yung bahay namin ano lang, kurtina lang yung parang kwarto-kwarto namin. Pagkatapos po nun, pagtayo po, 'di po ako makatayo, kasi hawak-hawak ko yung dalawa kong bata, yung 3 years old at saka 11 years old. Gumaganon-ganon na lang ako pa ano, tinutulak pa ako ng pulis. Sabi niya, bilisan mo." Kasi po tapos pagpasok nila, 'pag ganon-ganon pa sila na kasi madilim, eh. 'Pag ganon-ganon pa sila ng flashlight nila sa ano, sa armas sa ano na, sa baril nila kasi yung baril nila may ano, flashlight. Ginaganon-ganon nila. Sabi ko, wag sir." Sabi ko, "Mga babae po kami, mga anak ko ito po." Sabi ko sa kanila. Labas na," sabi po nila. Tinutulak pa ako nila palabas, hindi naman ako makalingon. Hindi ko alam kung anong may itsura nila. Paglabas po namin, nanginginig po ako, hindi ko masyadong umihi nga yung maliliit kong anak, eh. Hanggang ngayon po hindi ako maka-recover kung ginawa nila sa amin. Alam nilang may anak na maliliit, ang ginaganon nila kami, isa lang naman yung lalaki dun sa bahay namin. Kung totoo pong kriminal yung asawa ko, bakit ganun? Tapos sinigurado po ninyo na wala kami dun. Paglabas po namin pinaupo niya ako. Nakita ko yung asawa ko andun na nakahapa na dun sa lupa. Okay, Ayun pa daw kasi sir. Ma'am Risa Barrios, kayo po ni Mrs. Nelly Barrios maghipag. Opo. Ang asawa ni Risa Barrios ay si Neptali. At si Neptali at si Sergeant Jeffrey Barrios magkapatid. Okay. So, all right. So siguro bigyan natin ng pagkakataon si Sergeant Jeffrey Barrios. Bibigyan ka namin ng pagkakataon para magkaroon ng iyong narrative ng pangyayari, no? We believe wala ka doon sa sitwasyon, no? But siguro ikwento mo lang kung ano yung mga nalalaman mo. Good afternoon po, Mr. Chair. Ikwento ko lang po yung nangyari sa akin. Yung sinabi ni po ni Hepe na out of issues naman yung sinabi niya, eh. Force report ka pa, Hepe. Yung kapatid ko nakulong 2014 pa yun nakulong. Bakit sinabi mo nakulong ngayon? Tapos yung nangyari doon, Mr. Chair, may nangyaring shooting incident sa barangay Baraulan, San Enrique, July 30, 2 AM ata, yun. Ngayon, nung natapos yung ano nila doon, investigasyon siguro, wala silang makuha na o madampot na ikulong na tao kung sino naggawa nun. Ako yung pinagbintangan nila kasi may away daw yung Alarba sa kapamilya ko, Barrio sa Alarba. Samantala, matagal na panahon yun, 28 years na nangyari doon. Bakit ako pa yung magawa nun? Tapos sabihin nila na ako daw yung gumawa, naghagis ng granada. Kung ako gumawa yun, naghagis ng granada, military ako, Hepe. 2 granada, hindi ko kaya kunan ng pinyon at ihagis. Baka siguro ubos na sila lahat doon kung ako naggawa nun. Tapos Mr. Chair, nung sinabi ni Hepe na ako daw, pero andoon ako sa camp namin, andoon ako kasi naka-red alert kami ongoing yung operasyon ng brigade. Kailangan yung tao andyan talaga kasi dual ako doon, dual function, mechanic ako tapos driver ng armor tank, kaya hindi ako makaalis-alis doon. Tapos Mr. Chair, yung mga witness ko doon nagpapatunay naman na handa silang tumulong kasi andoon talaga ako. Yun lang po, pinasok nila yung bahay namin, kawawa naman yung misis ko, wala po ako doon. Tapos nagsampa daw sila ng kaso, Mr. Chair. Bakit? Nagsampa sila August 3 hanggang ngayon wala pa akong supwina. Pinipinding nila yung kaso, hindi nila binibigay yung supwina. Tapos yung illegal possession na na-recover nila doon sa bahay ko, hindi man sa akin na baril yun. Kinuha pa nila yung mga gamit ko na iba doon, tapos yung pera ni misis ko na wala pa doon sa taas ng bahay. Yun lang po, Mr. Chair.
the reason why we have invited you because of the CCTV. Opo. And yun na nga po ang sinasabi ko in relation to our power to investigate in aid of legislation. So can you kindly submit it to us? At siguro tignan po natin yung allegation po ninyo para makita natin yung veracity, no? Sige, siguro i-play na natin yung CCTV. Tingnan natin. Kayo, Okay nito, no? Okay lang, ha? Code, ba? opo, meron po. Yan na po yung pagpunta ko dun sa kitchen. Bubuksan ko na po sana sila. Nung kuya, bumalik ako kaso hindi ko na kasi mabuksan kasi sinira na. May nakakita dito na Kaya makita yung lalaki kung nakasibilyan iniiwasan niya pa. may tulog talaga to. May barangay, ano din dito. Walang barangay, walang kapitan, walang ano. Dapat may kasama kayo sir na barangay tanod sir or ano sir ng dapat sir may May sinyas pa sana nang doon daw ulit na asawa. May upod sila, may kasama sila sa entrance. walang barangay tanod, walang kapitan, Wala pa kami nag-search. Insecure lang namin kamo. Karon pag-search, karon magawa namin sa buong kapitan. walang ano, walang Karon tao sa babaw? Sirikot, diputas, sirikot. walang ano kamo naka Walang tao. kamo nakakita. Hindi tama yan. Oo, tao na. Punggo na. Patawagin dapat Huwag yung sama magsulod na. may nagsulod na sir. Dapat walang Gincheck lang to, may madam. nakasaka na sir. Hindi tama yun sir. Nakasaka na sir. Ginsecure lang kasi tinuhon kami isang tao sa babaw. Pero may nagsaka na sir. Dapat wala kang nagsaka. Wala kang nagsulod. Wala kayong search warrant na naging pakita sir. Wala na. Dapat sir naging pakita kayong search warrant. Hindi yan tama. Hindi yan tama. O may ara pero wala ka mong kinakita. Nagsaka ka mo sa babaw sir. Mr. Chair, maybe just like the Vice Chair of NAPOLCOM, I am bothered by the statement of Lieutenant Colonel Palomo that they can violate the provision of the rules on procedure just to make sure na wala pong tao na babarils po sa inyo. Hindi po ba? Yun ang statement ninyo eh. I think that's wrong because there are other ways of, shall we say, attaining that. For example, the question is, why would you enter a dwelling without any search warrant yet? Bakit yung pinasok ng dalawa yung bahay? Walang search warrant. Because in the video, the lady was asking whether you have a search warrant or not. You were not able to present a search warrant. So what authority do you have to enter the dwelling of a place, the dwelling of a person, which is sacred and protected by law? Mali yung iniisip ninyo eh. Mali yung proseso na ginagawa ninyo. I do not know if the Vice Chair or the good prosecutor would agree doon po sa ginawa nyo na pwede palang pumasok yung dalawang pulis doon sa bahay without any search warrant when asked by the occupant. Mukhang may mali po doon eh. Dahil ang isip po ninyo dahil baka mabaril. Tapos kung magdadala kayo ng witness, baka mabaril din yung witness, kargado pa ng konsensya ninyo. But there are other ways of attaining that objective. Normally, nung panahon namin, pag sinesearch namin yung lugar at delikado at wala pa yung search warrant, pinapalibutan namin para wala nang makaalis na tao. At pagdating na nung search warrant, which is the authority
provided for by law para gawin ko yung dapat kong gawin, that would be the only time that I can enter the dwelling of an individual. Di ba? Di ba, Kong Ruel? Ano yung sabi doon sa batas na yung bahay na isang tao ay parang castle niya? Oh, yun po dapat ang sundin natin. So there's something wrong. That's why I'm bothered doon sa inyong mga statement because it is expressly provided for by law na kailangan pag pumasok ka sa bahay na may bahay, meron ka dapat witness. Hindi nyo po nasunod yun. Pangalawa, pumasok po yung dalawang pulis, according to the video, wala pa yung search warrant. I do not know, Mr. Chair. Yeah, siguro I will be asking Vice Chairman Bernardo. Terp muna to. So what can you say about this? Yes, Your Honor. It's quite unusual that it could have been the situation could have been more calm and controlled had there been able to present the search warrant ahead. That could have disarmed yung resistance nung dweller doon sa ano. Saka during that time na madaling araw pa, kung as it turned out to be na hindi naman ito bahay ng terrorist. Iba yung sa ATC eh. We have also those conventions how to interdict a terrorist in ito organized crime. It would have been better sana kung meron ng search warrant ahead of time. And then they could have been engaged them more civilly na in the usual manner. Ayun. Kasi nga confrontational kagad dating pa lang. Para baga meron na kagad gulo. Hindi nila napacify yung kasi nga yung ganun. There are really many ways. I agree with Congressman Ako. There are really many ways in the law enforcement agency to disarm, to temper the situation. But it's utterly too aggressive and too abrasive din yung approach na kung nauna sana yung search warrant, hindi naaabot sa ganito.